Hello guys, welcome again to Earn Money at Home Worldwide, and right now we will have another video presentation at pag-uusapan natin ang tokenomics. Bakit mahalaga ang tokenomics ng crypto kapag ka ikaw ay pumapasok dito sa world of cryptocurrency? Okay, gusto mo bumili ng Bitcoin, ng altcoin, bakit mahalaga ang tokenomics? Ano mga yung kailangan mong alamin sa tokenomics? So first of all guys, kung kayo ay nagki-crypto, gusto newbie kayo, I hope mag-register kayo sa Bybit. Napakaraming mga promotion and then you can get a lot of thousands of dollars no na bonuses niya, trading bonuses nyo at maraming mga reward. And of course, meron tayong Bybit Earn para kang nagse-save sa bangko pero mas malaki ang kita at kinikita mo ay mismong cryptocurrency. Lumalaki yung kanilang value o yung quantity o quantity nila. So ngayon, pag-usapan na natin ang tokenomics. Ano ba ang kahalagahan ng tokenomics? At paano mo malalaman kung karapat-dapat o dapat kang mag-invest sa crypto na ito? So pagka sinabi natin guys na tokenomics o crypto economy, kung makikita mo no, dalawang klase na word yan na pinagsama, token and economics. So crypto economics means this is the quality of token which will convince user, investor, individual man yan o kumpanya to adopt it and help build the ecosystem around the underlying project of that token. Ngayon, ang maraming tanong ng iba, may pagkakaiba ba coach ang token tsaka crypto? Sa layman's term, halos nagkakaparehas yan. Pero technically speaking, kapag ka sinabi mong cryptocurrency, may sarili ang blockchain. Pagka sinabi mong token, meron ng existing blockchain at ginagamit nila yon, binilt nila yung token na yon. So, yun lang yun kung magiging technical tayo. So, once na narinig nyo yung coins na tinatawag, madalas pumapasok dyan yung ating mga built na coin sa own blockchain. Halimbawa, Bitcoin. Merong Bitcoin blockchain. Ethereum. Okay? May Ethereum blockchain. Solana. O merong Solana blockchain. So on and so forth. Now, sa tokens, yan yung mga binilt doon sa blockchain na yan. Sinasabi nila, ito, ano to, Ethereum-based token ito. So naririnig nyo yan. Ngayon, kung mapapansin nyo, normally, ang mga coins, cryptocurrency, ay dini-digital mining. Like yung Bitcoin. Kaya nga magkakaroon ng pre-halving, halving na tinatawag sa April na kung saan mababawasan ang reward sa mining. Halimbawa, through computer to, nakakakuha ka ng Bitcoin through computer mining. Digital mining yan. Kung ang gold, literal na minimina, okay, sa sa digital world, meron ding pagmimina. So, minimina mo ang Bitcoin, yan. Dati ang Ethereum minimina, pero right now, nagkaroon sila ng bagong sistema about it. And then, yung mga token, normally, meron yung ICO na tinatawag kapag ka narinig nyo, initial coin offering. Minsan, may mga pre-sale yan na pwede kang bumili. So, kailangan mag-ingat ka rin. So, kaya kailangan natin ng fundamentals tulad ng tokenomics kung ikaw ay newbie. So, meron tayong mga layer 1, yan yung crypto, okay? Layer 2, yan yung token na tinatawag. So, layer 1, kung papansinin nyo guys, kunyari Ethereum. Tapos, gumawa ito ng OMG, Omisigo. Ngayon, yung paggawa ng Omisigo, yung OMG na to, ito na yung layer 2 na type ng token. And then pwede rin nating makategory ang mga crypto natin like large cap, small cap, ibig sabihin yan, capitalization. Ngayon, meron katulad halimbawa ang meron tayong exchange no, ang Binance may sarili sila, BNB, okay? Large cap 'yon pero centralized finance sila. Meron kasing tinatawag na decentralized finance. So ito mga category lang, at least naiintindihan nyo, narinig nyo yan. May memcoin tayo, which yan sumisikat ngayon. Maraming bago na memcoin. Andyan yung Book of Mem. Okay, meron din tayo ngayon na Kok Inu, my favorite. Myro, kasama sa mga memcoin natin yan. Mga Dogecoin and SHIB, pabalik na, possible, bumalik na sa all-time high. Pero yun nga, memcoin, normally ang mga memcoin, mga coin lang yan na wala talagang
pinaggagamitan. Unlike ng halimbawa, BNB, yan yung crypto ng Binance, na kung saan ginagamit yan sa pagbayad ng gas fee, etc. Okay. Gaming. So halimbawa, sa Axie, we have SLP, meron tayong AXS, and then meron silang utility token na ginagamit na Ronin. So yan yung mga example. And right now, sumisikat yung category AI, which mamaya titingnan natin yan through the help of CoinMarketCap. CoinMarketCap tsaka ng CoinGecko. Sumisikat yung category na AI. Ngayon, paano ba natin malalaman? Normally guys, mahalaga na makuha nyo yung market capitalization. So paano ba nalalaman ang market capitalization? Through the market price and circulating supply. Pero hindi mo na kailangan mag-compute nito. Okay guys? Hindi mo na kailangan mag-compute pero tutulong tong formula na to later on. Okay? Tutulong yung uh, formula na to sa market cap. So normally tinitignan natin, pagka mas malaking market cap, yan yung mga stable, hindi yan sobrang bagsak agad. Unlike ng mga low cap, mas high risk sila. Mapag-uusapan naman yan natin later. So for example, tumitingin tayo sa CoinGecko o kaya tumitingin tayo sa CoinMarketCap. Andyan yung makikita nyo market capitalization. Makikita mo na with the supply. So yung circulating supply, ita-times lang sa current price token, yun ang possible market cap. Yun ang nagiging parang value niya in the market, real market. Kasi ganito yan guys, minsan, huwag niyong pakialaman ang presyo kasi akala nila, mas mataas yun. Mas mataas ang presyo na yan. To be honest, yung mga fundamentalists na tumitingin sa tokenomics, ang mas tinitignan nila is yung market cap. Kasi ang nangyayari guys, kapag ka ang market cap ay masyado ng malaki, even the fully diluted market cap, pag-usapan natin ngayon, masyadong maraming liquidity na volume ang kailangan para maitaas ang presyo ng token na yon. Kaya tumitingin tayo sa market cap. Okay? Para malaman nyo. Mamaya, matuturuan ko kayo sa ating CoinMarketCap na website kung paano titingin ng token. Now, fully diluted market cap, ito yung mame-measure natin lahat ng coins na in-issue. Actually, ito yung pinaka parang actual na presyo ng o market cap ng isang token. So, mas magandang tinitingnan yung fully diluted market cap. Normally, dapat hindi yan sobrang layo sa sa actual market cap na makikita nyo. Kasi meron pa tayong fully diluted valuation na tinatawag o market cap. Kung makikita nyo dito, 2 million to pero 140 million dito. So at least kalahati, hindi pa rin yan sobrang malayo. Okay? So meron niyang formula pero hindi natin gaano titingnan yan. Pero mamaya mapakita natin kung paano tayo titingin ng market cap. Okay ba to? Mas malaki ba yung possibility na tumaas yung presyo ng coin na to. So, kailangan mo ring malaman yung maximum supply. Kasi merong iba na katulad niyan dati, sa pagkakaalam ko lang, yung SLP ng Axie, unlimited, ano yan ina-earn through games. So, ang nangyari, na oversupply siya, okay, dahil nga everyday nadadagdagan pero walang burning, so, mahalaga yan. So, pwede rin yung alamin guys, yung mga burning na tinatawag. I-discuss natin yan sa ibang mga video. Pero at least, alam nyo yung alam nyo yung maximum supply tsaka yung circulating supply. Parang ang Bitcoin, hanggang 21 million coins lang ang pwede niya. At alam ko, kaunti na lang million ang natitira na pwede pang i-digital mining. So, ito guys, ang mahalaga. At least alam nyo ang market flow bago tayo pumunta sa pag-analyze ng isang token. So una, normally ang money flow natin, Bitcoin. Ngayon, kadalasan kapag ka ang Bitcoin nagko-consolidate, lilipat yan sa Ethereum. Pupunta ang money flow dyan. Kasama na yung mga large cap na mga altcoin, alternative coin. And then, dyan na papasok ang mga altcoin, ang money flow, pupunta sila sa large cap, pupunta sila sa mga small capitalization. So large cap handgun, full vertical,
and we're seeing blow off tops. So mid caps, low caps, micro cap, yun naman ang mga magpapump. Nung isang linggo, normally ang nagpapump madalas ay ang ating memcoin. Kung makikita nyo nung nakaraan, no? Pump ng pump yung ating memcoin. So, sobrang taas. Halimbawa, ng WIF. Okay? So, yan. Pag-aaralan natin yan. Papakita natin yan mamaya. So, punta na tayo guys sa ating ayan, dito sa ating coin market cap ako tumitingin. Pwede rin guys sa CoinGecko, yung iba mas yung CoinGecko. But my portfolio ay nandito rin sa coin market cap. So pinag-uusapan natin kanina. So first of all, category. Okay, sabi ko nga, doon tayo sa mga large cap. At least sabi ko doon sa previous video ko, 40% ng iyong capital sa spot trading at least nasa Bitcoin, Ethereum o doon sa mga large cap na tinatawag. So kung makikita nyo, ang market cap ng Bitcoin, yan. So ito ang market cap. So ilan yan? So this is million, billion, 1 trillion. 1.3 trillion. Masyadong laki, no? Okay, so kanina may mga formula tayong tinitignan. Sisilipin din natin yan para mas maintindihan natin yan. So kung kanina, paano na kuha ang market cap? So sabi natin dito, yung circulating supply times mo ng market price. So kung ang market price nito ay 66.7, okay, yan, tingnan natin. Tingnan natin kung tama. So dito, supply natin is 19. Okay, 19,6660,275. Okay, times natin ng 66,700 na lang. Okay, so tama, no? 1.3. So dito, 13. Na pasobra ako ng isa. Around 1.3 trillion. So yun, na-compute yung ating market cap. So tama yung formula na pinakita natin kanina. So, ngayon, Coach, gusto kong malaman saan ba magandang mag-invest. So, kung titignan natin yung market flow, guys, okay, yung kanina, dito yung pinakaunang money flow. So, ito ang mga unang tumataas. Bitcoin and Ethereum, and then large cap. So, maganda dyan, hindi 100% nasa Bitcoin ka ng kapital mo. Just for example, you have $1,000. So, at least yung $500 mo nasa Bitcoin, Ethereum, o other large cap. O sabihin natin $400 mo. Ngayon, doon napapasok yung tigo 100 mo, 200 pupunta. Kaya lang, ito nga, sa mga small cap guys, sa mga altcoin na small capitalization, high risk, high reward. Diyan yung mga nagta-times 100. Katulad ng, bibigyan natin ng isang example. Tingnan natin ang Pepe. Maraming yumaman sa Pepe. So, nasa category siya ng, punta tayo ng crypto uli. Nasa category ang Pepe ng memes coin. Okay? Kahit Shiba Inu, maraming. So, tingnan natin ang Pepe. Okay, punta tayo ng all para makita nyo lang, no? So, dati, around, bago to mag-pump ang Pepe, all, okay. Kung makikita nyo, ang volume lang niya, wala dito yung market cap eh. Maganda sana. Ayun, market cap. Okay, dito. Ang market cap niya uh, is around, pinakamababa niya. Dito lang, 400 million. Okay? Tapos, nag 2 billion siya, bumaba. And then, right now, ang Pepe ay nasa 4.2 billion market cap. So, uh, malaki kung nandito ka, kung titingnan mo yung presyo, kung nandito ka, okay, ang price niya ay 11.99. Tingnan natin 11.99 ang price niya. Tapos, ito, makukuha natin yan dito. Papakita ko rin kung paano. About sa price. So, halimbawa, 0.0050. O, yung ngayon na lang. Ayun, 81. 81, tama ba? Yeah. So, 81 divided by 20 mo na lang. So, possible nag 4 times na ang pera mo. Pero kung
Kung titignan mo, okay, from low, tingnan mo yung total nito, 29,000% ang kinita. So, 293 times kung nakabili ka last year nung April ng Pepe Coin. Okay. So, kailangan alam mo rin yung market cap. So, normally guys, pwede mong tignan yan ganito. Sa Memcoin, ano ba yung mga malaki yung possibility? So, eto, market cap nito mga milyon, yan ang mga malaki yung chance na mag-billion. Kasi sabi nga natin, once na masyadong mataas na ang market cap, okay? Masyadong mataas na ang market cap, kailangan ng more liquidity para tumaas ng 0.15 ang presyo ng Dogecoin at Shiba Inu. Fundamentals to guys, hindi tayo sa nagbabasa ng chart. Kasi kung nagbabasa tayo ng chart, ibabase mo lagi, ano ba all-time high nito? Possible, maabot niya kapag ka nagkaroon ka ng mga bullish confirmation. Pero we are talking about tokenomics. So like for example, bibigyan ko kayo. So kung ang Shibu ay nagpi-15 billion, okay? Ang tanungin natin, ang WIF ba, dog with hat, ay kaya pa na magkaroon ng kung aabutin niya ang 20 billion kasi ngayon magkano ang dog with hat na market cap? This is 1 million, this is 2 billion. Okay? O, tingnan natin 'yan ha. Dito yung makikita. So umabot siya ng 2 billion ang market cap ngayon. So, babalikan natin guys yung mga formula kanina para lang makita natin. Tuturuan ko kayo kung paano mag-analyze. Okay. Yung formula, kahit na fully diluted, o dito lang tayo, circulating supply. So, kuhanin mo lang market cap kanina, nakita natin to. Okay. May nagawa ako eh. Circulating supply. Okay. So, yung mga possible niyang mangyari. So, ang circulating supply niya ngayon ay doon natin makukuha yung market capitalization. So, ganito guys, no? Market price times circulating supply, yun ang market cap. Ngayon, halimbawa, ganito yung pag-analyze natin. Kuha tayo uli ng mas malaking, ayan, kuha tayo sa Memcoin. So, for example, gusto mong isipin na itong 2 billion market cap ngayon ni Dogwif Hot, sabihin natin, paano kung maabot niya ang 10 billion market cap? Magkano kaya ang magiging price niya? So, ganun yung pag-analyze natin. Pwede natin. So, aalamin mo ngayon circulating supply niya. Ilan ang circulating supply niya? We have around 900 market cap na to. Okay? So, for example, gawin natin ganito. Okay? For example, abutin niya ang 10 billion market cap. Kasi ngayon 2 billion siya. Okay? This is 10 million. This is 10 billion. Okay, correct. So, divide ko siya ng 998. 998, 920, 100 na lang yung isa. Okay, 100. So, pwedeng maging $10 ang dog whip hat kung maaabot niya ang 10 billion market cap. Sa ngayon, ilan ang market cap ng 2 billion lang. Malabo ba na maabot niya ang 10 million? No, kasi ang Shiba Inu nga ngayon, ang market cap 15 million eh. Oh, sorry, 15 billion. So, possible yan maabot ng dog with hat dahil ngayon, isa siya sa mga mainit. Ang isang inaantabayanan ko, itong Book of Mem. Okay? Nitong nakaraan lang, ang Book of Mem, kung makikita nyo, ang pump niya, okay? Tingnan nyo yung all. Yan, no? Ang price niya ay, grabe. Sa naalala ko, siya lang yung bagong labas na coin na umabot ng billion agad ang market cap. Ito, umabot siya ng 4 billion. Punta tayo sa market cap, sorry. So, 3 billion market cap. Ngayon, bumababa siya. So, this is time na nagre-retrace siya. So, ganyang kahalaga guys yung market cap. Tignan mo ngayon sino ang leading ngayon sa market cap. Halimbawa, ang isa sa mga
promising token ay ang tinatawag nating AI, Artificial Intelligence Token. Nangunguna sa market cap ngayon ang NIR. So, ako ba pag i-investan mo pa sa NIR? This is only 6 billion market cap? Yes, possible. Render, yes, possible. Pero I'm waiting for a good retracement kung titignan mo naman ang mga price yan. Bakit? Masyado na silang mataas. Pwede na silang ma-overvalue, overpricing na kumbaga. So, kailangan aralin mo rin yun. Masyado na bang mataas yung value niyan? So, once na malakas ka na dyan, then marunong ka pa mag-chart, this is a good thing kung paano ka mag-start. Tandaan nyo guys, just for $1,000, pwede kang in the next bull run magkaroon ng $10,000. Yung $100 mo, pwedeng mag $1,000 in the next bull run. Pero hindi yan guaranteed, hindi yan ang pinapromise. You have to do your own research. Kaya natin nilalabas to. So that's how important our tokenomics. Mahalaga na mapag-aralan mo, especially kahit market cap lang yung naiintindihan mo. Then, pwede nyo rin tignan yung narrative na tinatawag. Okay? Ng isang token. So, napaka-importante ito to guys na alam nyo rin yung crypto narratives na tinatawag. This is not part of tokenomics pero kasama yan sa pagtingin mo ng token. Okay? Narratives in cryptocurrency refer to the trending ideas, stories, belief that shape how people perceive and value cryptocurrency. That's the reason bakit pumalo ang Dogecoin. Ano nangyari? May Elon Musk eh. Maganda yung narrative, to tweet lang si Elon Musk, lahat ng mga tao, yun yung sentiment nila, market trend nila, yung influence ng investor na to, uy, arami. Okay, like what happened? Narratives ng Bitcoin, ano nangyari? Bakit tayo umabot ng all-time high ngayon, eh hindi pa nag-halving, April pa? Because of narrative. Ano yung narrative? Na-approve siya ng US SEC noong January. So, mas maraming investor ang pumapasok because it's already approved part of exchange traded fund o ETF na tinatawag. That's the crypto narratives. So I hope guys may natutunan kayo ngayon sa ating video. Okay? So pinag-usapan natin yung tokenomics. Mahalaga yan, especially tinitignan mo yung market cap, ano yung circulating value, ano yung circulating supply. Hindi totoo, hindi sobrang mahalaga yung pagtingin mo sa presyo. But of course, syempre kung mababa yan, penny lang yan, cent lang yan, malay mo mag $1 yan. And that's the thing. So, kaya ako naglalabas ngayon more ng mga video tulad nito ng fundamentals. Since we are in a bull run, okay? Panahon pa ng bearish market, nandito na tayo. So, ngayon naman yung bull run, ito yung isang opportunity nyo na mag-spot trading. And for the next video, ituturo ko sa inyo yung mga simpleng gagawin natin using our Bybit app o Bybit exchange platform, yung mga earning, staking na tinatawag, na kumikita ka ng 3% annual percentage rate, okay, 1.5 annual percentage rate. Dalawa ang kita niyan. Dumadami yung quality o quantity ng iyong token o ng iyong crypto, plus kung tumaas pa yung value ng crypto na yon, another income yun sa'yo. Okay? So, katulad nito, nung pagbagsak ng crypto na to, around $6,000 ang binawas nung mga nakaspot ko dito sa Bybit. So, hindi ako nag-dollar cost averaging ako, nakakatamad yung laging nagpapalit ka. Kasi meron naman ako sariling leverage trading. Okay, so nagte-trade ako ng leverage, nagsho-short ako pagka alam kong pabagsak through leverage trading o yung derivatives ng Bybit. So I hope guys nakatulong yung ating tokenomics. So don't forget yung market capitalization, titignan nyo yung potential ng yung mga formula na ginamit natin kanina, tignan nyo yun. Mahalaga yung crypto o yung tokenomics na tinatawag. So again, thank you for watching here in my channel in Earn Money at Home Worldwide. Don't forget to subscribe. Mag-register din sa Bybit. If you have any topic related sa crypto, mapa-forex man, pwede po kayong mag-comment sa baba. Again, thank you so much for watching here in my channel.